Ayon po sa ulat, ang tsansa na maaprubahan ang XRP ETF ay tumaas na ngayon sa 83% kahit na may mga delay na ginagawa sa US SEC o Securities and Exchange Commission. Sa kabila ng mga paghihintay, tila hindi mapipigilan ang interes ng mga malalaking institution sa ganitong klaseng financial product. Ngayong may mga XRP futures ETF na ring mailalaunch sa Nasdaq at saka CME, mas lalo pang lumalalim ang posibilidad na makapasok si XRP sa mundo ng mga regulated investment products na dating exclusive lamang para kina Bitcoin at saka Ethereum. Pero ano nga bang ibig sabihin nito? Bakit big deal ang ETF? At paano ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Kaya, ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang ETF at bakit po ito mahalaga sa crypto tulad ni XRP. Ang ETF or Exchange Traded Fund ay isang uri ng investment fund na maaring bilhin o ibenta sa stock exchange. Parang bumili ka ng stock pero ang laman ng ETF ay ibang asset. Sa kasong ito, cryptocurrency tulad ni XRP. Kapag may ETF na nakabase sa isang crypto, ibig sabihin ay pwede nang mag-invest dito ang mga institutional investors tulad ng mga bangko, hedge funds, at pension funds, mga players na hindi basta-basta sumasali sa crypto dahil sa legal at saka security risk. Kaya kapag sinabi nating may XRP ETF, ibig sabihin ay pwede nang pumasok ang malalaking pera sa ecosystem ng XRP nang hindi kailangang dumaan sa crypto exchanges o gumamit ng self-custody wallets. Ngayon ay bakit po tumataas ang tsansa ng XRP ETF approval kahit may delay sa SEC? Ayan, kahit may mga delay sa SEC ay umakyat pa rin sa 83% ang posibilidad ng approval base po sa prediction market ng Poly Market. Nitong nakarang linggo lang ay nasa 70% lang ito. Ang biglang pagtaas ng kumpiyansa ay dahil po sa dalawang bagay. Una, may mga kumpanya na naghain na ng kanilang application para sa XRP ETF tulad po ng Bitwise, CoinShares, Franklin Templeton at saka Grayscale. Ayan, ang Grayscale. Mga bigating pangalan sa asset management. Ibig sabihin ay seryoso at legit ang mga players na nasa likod ng proposal. Pangalawa, kahit hindi pa approve ang spot ETF, na-launch na po ang XRP Futures ETF sa Nasdaq gamit ang ticker na XRPI at pati na rin sa CME Group. Ibig sabihin, may regulators na pumayag na rin sa ibang uri ng XRP-based investment product. Kapag may ETF po sa futures market, madalas itong nauuna bago aprubahan ang spot ETF. Parang warm up bago ang totoong laban. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng CEO ng Ripple tungkol dito? Ayon po kay Ginoong Brad Garlinghouse, siya po ang CEO ng Ripple na siyang may control kay XRP, malaking bagay po ang ETF para mas mapadali ang pagpasok ng mga institution sa crypto market. Sa isang podcast episode na pinamagatang Crypto in 1 Minute, sinabi niyang nahihirapan ang Wall Street at mga institutional investors na pumasok sa crypto dahil komplikado ito. May mga security issues, may custody concerns, at syempre kulang sa regulation. Pero sa pamamagitan po ng ETF, nagiging mas madali, mas legal at mas ligtas para sa kanila na makipag-transaction sa crypto. Nagbibigay rin siya ng example, si Bitcoin ETF, pinakamabilis sa kasaysayan na umabot po sa $1 billion na asset. Ibig sabihin kapag nabigyan ng pagkakataon si XRP na magkaroon ng kanyang sariling ETF, maaaring mangyari rin ito. Baka mas mabilis pa. Ngayon ay ano naman po ang kahulugan ng XRP Futures ETF na inilaunch ng Nasdaq at saka CME. Kahit hindi pa approve ang spot ETF ni XRP, may isang malaking hakbang na nangyari.
Nitong isang linggo lang ay inilaunch po ng Volatility Shares ang unang XRP Futures ETF sa Nasdaq at mayroon ding inilabas ang CME Group. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon po si XRP ng ganitong product. Kung dati ay sina Bitcoin at Ethereum lang ang may ganitong klaseng investment tools, ngayon ay sumunod na si XRP. Meron ding inilaunch na 2 times long daily XRP ETF mula sa kumpanyang Tectrium. Ito ay isang leverage product. Ibig sabihin ay mas mataas po ang risk at saka rewards. Kaya ideal ito para sa mga institutional traders na gustong maglaro sa presyo ni XRP sa mas agresibong paraan. Ang lahat ng ito ay nagpapakita na malaki na ang tiwala ng market kay XRP kahit hindi pa ito inaaprubahan bilang spot ETF. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Para sa atin dito sa Pilipinas na mahilig pong mag-invest sa crypto, ito ay isang napakalaking oportunidad. Kapag naaprubahan ang XRP ETF, ibig sabihin ay tataas po ang exposure ni XRP sa buong mundo. Mas maraming pera ang papasok, mas lalakas ang kanyang presyo at mas magiging stable ito sa long term. Bilang isang Pinoy investor, kahit maliit lang ang kapital mo, makikinabang ka sa pagtaas ng demand. Kapag pumasok na ang mga institutional investors, makikita natin sa XRP na lumilipad ang presyo. Posibleng pumalo po sa mga all-time highs na dati ay parang pangarap lamang. Dagdag pa rito, ito ay sinyalis na mas nagiging mainstream ang crypto. Kung dati ay niche market lang ito, ngayon ay unti-unti nang tinatanggap ng mga opisyal na financial institution. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, ang balitang ito ay isang magandang indikasyon na papunta na po tayo sa mas mature na crypto market. Ang delay ng SEC ay hindi dapat katakutan. Ito ay normal na parte ng proseso. Pero ang patuloy na paglakas ng tsansa ng XRP ETF approval kahit may delay ay patunay na may malakas na suporta si XRP mula sa mga bigating investors. Kung isa ka pong Pinoy trader o hodler, mainam na bantayan po natin ng mabuti itong si XRP. Maaring ito na ang simula ng isang malaking wave ng institutional adoption na matagal na nating inaasam. At tandaan, kahit gaano po kabullish ang market, mahalaga pa rin ang risk management. Mag-aral muna tayo bago tayo sumugal at huwag po tayong padalos-dalos sa desisyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.